Malupit pala to. Nako, yari na naman to mga taga Batang, Maynila. Isa na namang barangay hall ang naispatan. Ito malapit lang to sa Maydelpan. Ito yung na-demolish na barangay hall sa harap mismo ng binondominium na pinagawa ni Yorme. So tara, pasyalan natin simula dito sa Divisoria. Nandito na tayo sa Divisoria. At ang oras natin ay 11 AM na. Tingnan mo naman kung gaano kalawak yung kalsada, di ba? Panahon ni school lang talaga to, naayos. Alam niyo dati pag dagaan ka dito, kahit yung mga tao hirap maglakad no? So, isa ito sa non-negotiable na kalsada dito sa Manila. Ibig sabihin, bawal talaga maglatag dito. Obstruction. Kasi kung yan, binabantayan ng kanto. Hawkers, yun. Talagang maigpit sila dito. Ang ganda kapag ganito, makakadaan ng maayos mga tao. Kasi dito, hindi lang naman mga vendors naghanap buhay dito eh. Pati yung mga jeep. Siyempre, yung mga sumasakay commuters to, saka yung may mimili. Pag malaki yung abala dito, tulad ng traffic, eh kawawa din yung iba, di ba? Eh ito, sinayos talaga. Ang kita na naman, kalsada. Padami na pala to. Ano kasi kabayan pag kontra tayo ng mga hole na yun, dapat maayos, di ba? Hindi mabiri yung mga tao. So dyan daw sa Asuncion to, yung mag-U-turn lang tayo Isa lang kasi yung kanito, ikutan eh. Grabe pala yung pwesto nito. Napakadugyot pala. Oh. So kung tayo kabay na Asuncion Street. Hindi pala. Bangketa pati kalsada. Malupit pala to. Pero wala na madaanan yung mga tao dito. Ito literally ba talaga? Parang na lang sinuksok dyan. Yun po yung latest update dito. Grabe, matindi pala ito, no? Hindi lang sinakop, pati dinugyot pa yung lugar dito. Grabe. Anong klaseng itsura ng kalsada yan dyan? Punta naman natin yung dalawang barangay hall malapit sa Delpan Street. Yung isa nun, yan yung kakagawa lang. May init-init pa. Pero nasayang lang pera dahil winasak na. Sa harap ito ng binondominium na pinagawa ni Yorme. Dito po yan sa District 3 ni Congressman. Nandito na tayo sa Delpan Street. So, makita ko sa inyo na demolish siya. Ayun, tumba na pala demolish. Ito naman may nakasulat pa ni pangalan ni Congressman dati yan. Pero tingnan mo naman ngayon kalbo na. Medyo natagalan yung pag-demolish nito. Kasi tingnan mo, nakadikit sa pader ng binondominium, di ba? Nasiraan din. Kaya manumano yung pag-demolish nila ito. So yan yung bangketa dyan. Di ba? Talagang serious talaga sila dito sa pagsasayos ng Manila. Sayang yung pera niyan. Magkano din yung inaabot niyan, di ba? Kung pinamigay mo na lang sa school, di ba? Inaabot lang. Pwede lagyan ng aircon yung school para sa mga estudyante, wala, dyan napunta. Kaya ngayon, yung pera wala na. Ano ba nangyari sa pera ngayon? Goodbye, money. Sayang yan kasi tingnan natin yung dito, sitwasyon. Ito, matindi rin yung ayos yung gagawin dyan sa recto na yun, yung dulo. Tingnan mo yung bangketa doon, mas matindi to. Ginawang imbakan
DCS area ng Manila. Malupit to, tinan mo. Dito parang nagipagpatentero kapag dumadaan yung mga tao. Ito yung literal na share the road. Lupit, di ba? Pet malu. Tingnan itong dulo kasi araw-araw sila dumadaan dito eh. So nagiging delikado na yung daanan ng mga tao dito eh. Wala talaga madaanan, no? Hindi. Itong barangay serye natin, dito naman yan sa Asuncion Street. At kung mapapansin mo, itong tinayuan na hall ay parang nakadikit lang dito sa building. So wala nang madaanan yung mga tao dito. Sikip na, no? Tinamay sa kabila. So bukod dito sa mga tinayuan dyan, yung mga obstruction din kailangan ayusin, no? So marami-rami pa tong mga kailangan palang ayusin ng barangay hall dito, no? Ito yung kinomment kasi ng concerned citizen natin or yung mga viewers. Araw-araw pala sila dumadaan dito, no? Isa kasi itong lugar na to, kapag traffic, marami mga tricycle dumadaan dyan eh, mga truck yung mga naghahatid. Minsan, nahirapan yung mga tao dumaan kasi sa kalsada na lang, imbes dyan sa bangketa. So dito naman sa area ng Delpan, so dalawang barangay hall ang na-demolish nito. Itong una, patagal na to siya. So tinanggal na rin siya din kasi parang meron yatang balak na gagawin ko dito. Another housing project. Yan naman yung binondominium. Yan yung mga narinig natin na balita. Tapos itong bago, mainit-init pa to ng barangay hall. Nako, magkano kaya nagastos ito? Nasayang lang pera. Alam ko bagong gawa lang to, ha. Tapos nagiba agad. Siguro nagamit nila saglit lang. Siguro mga ilang beses lang. Pero yan, na-demolish na. Sa harapan ng binondominium. Marami nga nagsabi niyan, paano nakalusot to? Diba? Dapat kung tatayo sila guys, kompleto ba? Para yung pangmatagalan na construction lang kasi hindi biro yung mga ginastos na pera niyan. Kung ginamit na lang sa iba, diba? Malaking tulong pa.